Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa depensa, supply mission sa BRP Sierra Madre hindi naharang ng China. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Manatiling nakatutok sa aming channel para updated ka sa balitang militar at West Philippine Sea, na kumpleto ng walang untoward incident ang isinagawang regular rotation at reprovisioning ng mga supply, para sa mga tropa ng Pilipinas na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea noong Nobyembre 14. Ito ang kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines sa isang statement, katuwang ng AFP ang Philippine Coast Guard sa isinagawang panibagong resupply mission. Nangako naman ang hukbong sandatahan ng Pilipinas na ipagpapatuloy nito ang pag-uphold sa mandato nito, na pangalagaan ang soberanya ng ating bansa at tiyakin ang kapakanan ng mga nakaistasyong personnel sa West Philippine Sea. Sinabi ni Senador Risa Hontiveros na dapat gawing moderno ng Pilipinas ang posture ng depensa nito laban sa China kasunod ng mga pagsalakay ng China sa West Philippine Sea. Sa kanyang interpellation ng proposed 2025 budget ng Department of National Defense noong Huwebes, iginiit ni Hontiveros ang kahalagahan ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program, na nabawasan ng 10 billion pesos sa House of Representatives. Sinabi ni Hontiveros na dapat mas mahusay na ihanda ng Pilipinas ang mga puwersa nito para ipagtanggol ang sarili sa gitna ng mga digmaan at tunggalian sa ibang bansa. Umaasa ang senador na ang AFP Modernization Program ay makakasangkap din sa bansa sa pangangalaga sa soberanya nitong tubig sa West Philippine Sea, sa gitna ng presensya ng China's Coast Guard at Maritime Militia na nagbabanta sa mga barko at bangkang Pilipino. Inaasahan ni Hontiveros na ang proyekto ng modernisasyon upang palakasin ang depensa ng bansa ay gagamit ng mga bahaging gawa sa lokal, sa kamakailang pagpasa ng Self-Reliant Defense Posture Revitalization Act. Iminungkahi ng Senado na itaas ang DND budget sa bersyon ng Kamara ng 2.9 billion pesos hanggang 266 billion pesos. Sinuportahan din ng mga senador ang pagpapanumbalik ng 50 billion pesos na orihinal na iminungkahing budget para sa modernisasyon ng AFP, na tinapyasan ng 10 billion pesos ng House of Representatives. So, as already mentioned by Senator JV, included in the 2025 GAA is 50 billion pesos for the revised AFP modernization program and 84.31 billion pesos for the AFP retirees and veterans pensions. Now, I hate to put these numbers side by side, but have we also benchmarked our allocations for military modernization against that spent by other countries in the region for the same purpose? Kung oo, then paano po tayo nagko-compare sa kanila, good sponsor, Mr. President? Mr. President, Your Honor, our defense to GDP spending is one of the lowest in the region. And sa loob po ng universal na defense spending na yon as a percentage sa GDP, sabi nga one of the lowest sa region natin, na disaggregate po ba yung para sa modernization spending or hindi pa po, Mr. President? It's incorporated, Mr. President, Your Honor. How much? Sir, GDP. 29 trillion. Okay. 50 billion is how many percent of 29 trillion? I'm guessing We are still computing, Your Honor. Salamat para doon. Yeah. Good sponsor. I think that disaggregated data makakatulong din po sa atin. Paano nga po year on year suportahan as far as we can yung pagkamit ng mga targets ng modernization program from horizon to horizon, Mr. President? Mr. President, Your Honor, the disaggregated amount of the modernization program is amounting to 0.0
0.17 of the GDP. 0.17% lang po sa GDP. 0.17% of the GDP. So na hindi po 1%. Opo. No, yeah, very far, very far. Very because far po. We need 80.83 to make it 1%. That's right, Mr. President. Good sponsor. Marunong sa mata, kala nyo ha? Baka akala ng resource persons natin, sila lang may mathematicians. Meron din naman po tayo kahit sa Senate minority. Pero salamat po para doon. Thank you, Your Honor. Opo, salamat po para doon, good sponsor. And siguro dahil nasabi na earlier na yung overall defense spending natin to GDP ay isa sa pinakamababa sa ating rehiyon, malamang ito pong disaggregated na 0.17% lamang para sa military modernization ay ganon din, isa sa pinakamababa sa ating rehiyon. And I think moving forward po, illuminating para sa atin pag-aralan yon, hindi lang para sa competition sa ibang mga bansa dito sa ating rehiyon, although paminsan-minsan we need to face those problems of conflict resolution na yun na nga meron po tayong credible defense posture, pero papunta rin sa possible future na of common defense sa ating region. So gusto natin, we bring to the table equal to or almost equal yung dala rin po ng ating mga kasamang bansa sa ating rehiyon. So, and just for the record, good sponsor, Mr. President, as for the pension issue, I believe this is something for Congress to resolve. But we'd also like an update sa mga susunod na deliberations natin as to the current sentiments of our pensioners and active duty personnel. So, good sponsor, we currently live in a very volatile period of history with various conflicts around the globe boiling hot and some simmering just under the surface. While we wish it was otherwise, we can at least try to learn as much as we can from them. And current conflicts seem to underline the importance of drones, including naval drones and anti-drone warfare, guided munitions, and air defense systems. Yung procurement po natin, paano po ito nai-inform ng current developments sa military affairs, Mr. President? Based on current. Yeah, Your Honor, the Re-Horizon 3 is based on CADC, Comprehensive Archipelagic Defense Concept, which is based on current threats and future threats. So, kasama na dyan ang deployment ng drones pag kinakailangan. And for the information of the body, yung drone technology is already being used by our armed forces. Okay. Your Honor, Mr. President. All right. That's good to be updated on that, good sponsor. At pati yung fact na sa maraming moving parts sa ating national defense and in particular yung modernization, na pati yung Re-Horizon 3 nagpapatunay na hindi static kundi dynamic yung programa at yung proseso ng pagpo-program sa modernization ay based din sa isang bagong konsepto na fino-forward ng Defense Department sa ating publiko, yung CADC nga. And maganda po naka-angkla yon sa konsepto ng pagdepensa bilang archipelago. And I appreciate na fina-factor in hindi lang yung current threats, pero yung future threats na kaya pong i-anticipate ng Defense Department. And specifically po, good sponsor, anong mga programa ang pinopondohan natin para siguruhin na hindi man natin maunahan or hindi man natin masabayan lagi, pero yung hindi man tayo masyadong nalalayo, nape-pace pa rin natin yung ating peers at lalo na yung ating mga competitors sa usapin ng drone warfare, Mr. President? Yung una, Mr. Chair, Your Honor, yung command and control domain awareness. Para alam natin kung saan ang threat at saan natin paggagamitan ng in a coordinated manner, Your Honor. Responses natin.
systems natin at drones na pwede natin sa mga vessels or other transport. Pangalawa, yung air defense system natin, andyan na yung drones at saka yung mga radars, ISR and airborne detection platforms. Kasi ang drone purpose for intelligence, ISR. Because the drones have two purpose, dual purpose, for ISR and threat neutralization. And these are factored in our Re-Horizon 3, Your Honor. Salamat, good sponsor, para sa sagot na iyon. At least kahit sa isang civilian tulad ko, mukhang naiintindihan na kompleto yung mga factors at mga programang pinopondohan at gustong pondohan natin, mula awareness hanggang sa depensa, hanggang sa hanggat kaya natin yung threat neutralization. And muli bumabalik siya dun sa re-horizoning. Also, in line with our self-reliant defense posture, anong mga programa ang pinopondohan natin para siguraduhin na kaya nating i-produce domestically yung mga vital equipment na kailangan natin para sa national defense, Mr. President? Of what we need, the best source for this. As of now, Mr. President, Your Honor, wala pa kasi we are taking on an inventory sa lahat ng ating mga kung anong meron tayo at anong kailangan natin. So at anong capabilities ng mga manufacturer. And in your chairman's own little way, I saw to it that every budget season, nasusuportahan natin yung pinaka-basic na pangangailangan ng ating infantryman, yung ating yung government arsenal. Ay talagang sinusuportahan ko palagi yan talaga every budget deliberation para pinaka-basic talaga yung kailangan natin ng bala. And yung program natin sa GA, Your Honor, is for higher capabilities. Like mortars, 105, 155, and other munitions, for higher caliber, Your Honor. Salamat, good sponsor. At sana po habang nagpapatuloy ito, so may inventory sa ating capabilities, and ayun, malaking bagay yung essential na basic na pangangailangan ay sinusubukan po nating siguruhin, no, budget to budget, na bunga ng inventory na ginagawa ng DND at ng AFP, ma-match din po ito sa mga domestic manufacturers natin na either may kakayahan na or may desire at may intensyon na i-develop o ilaan yung mga kakayahan nila para sa domestic production ng ating national defense equipment. Para hindi lang tayo sa gobyerno, pati po yung private sector ay pwedeng magtulungan para makamit ng ating bansa yung self-reliant defense posture, Mr. President. Yes, Your Honor, if I may, right now, meron tayong mga collaboration with the DOST Ayun. para ma-harness natin yung capability ng DOST as far as science and technology is concerned to the benefit of our national defense. So, marami po. Siguro, sa kuwan na lang ito, pwede ko i-discuss sa executive session dahil baka mabulabog yung ating mga plano. Sige po, wag po natin bulabugin, Mr. President. Pero na-appreciate ko po yung dagdag na input na yon. O tama naman po, bukod sa DND and DTI, halimbawa, Yes. DND at saka DOST sa isang interagency na inventory and then ramping up ng capacities ng ating ekonomiya. Yeah, and even the DTI, Your Honor,
Mr. President, they are volunteering to help the Defense Department just in case, just in case. Although, kung pa ito, long shot pa ito, pero just in case, matuloy yung ating mandatory ROTC program, yung DTI, nag-propose na sila ng magandang mga textile na gagamitin at a lower cost using our local raw materials. Walang importation. Local lang, yung gamit yung bamboo. Gagamitin ang bamboo para pag uniforme natin mga ROTC cadets. And maganda po ang feedback ng ibang mga agency. They are willing to help the Department of National Defense. Salamat, good sponsor. That's good to hear. Hindi na lang muna ako magko-comment sa mandatory ROTC bill. Saka na lang sa plenary deliberations po natin. Pero maigi po na kahit doon, kasi pwede namang ilaan sa ibang mga aspeto ng modernization program natin at yung pagsisiguro sa mga basic na pangangailangan. Maganda po na, ayun, kahit sa textiles, nagde-develop po tayo ng damit sa ating mga kasundaluhan. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.